Alam nyo, sobrang nananakit na yung ulo ko and naglalagas na rin yung buhok ko dahil na rin siguro sa puyat as stress as pagiging mama. Especially kapag wala palagi yung asawa nyo dahil nagtatrabaho sa malayo. But yung asawa ko kasi is kaalis lang naman, so kaya ko pa rin naman ngayon. But it's very difficult to have a family na malayo yung asawa mo. And especially, ako lang yung tumitingin sa mga anak ko lalo na kapag gabi. Though kasama ko naman yung kapatid ko dito kapag natutulog, pag umaga natutulungan niya ako sa pag-aalaga ng mga bata dahil nga nagtatrabaho rin ako sa umaga. But pag gabi naman, dahil may 4 months old pa lang ako, is talagang puyat at wala akong kapalitan sa pag-aalaga. This is very difficult for me. But I know na ganun din naman ito sa asawa ko. Yung uuwi siya, tapos makakasama niya yung mga anak niya, and then after 20 days or 15 days, paalis naman din siya. Minsan nga hindi na lang din ako naghahatid sa kanya dahil alam kong iiyak naman ako. Iyakin talaga kasi ako every time nakaalis siya. And minsan naman kapag ayun sasakay na siya ng bus, sobrang yakap-yakap niya yung anak niya, and then pag sasakay na siya ng bus, hindi na talaga siya lumilingon kasi I know na iiyak yan. Pero hindi naman kasi siya nagpapakita. And I know ganun naman yung mga lalaki, diba? Hindi sila nagpapakita ng emosyon. Kaya nga palagi kong sinasabi sa mga videos ko na always spend time with your family, na palagi kong ginagawa or palagi namin ginagawa every time na uuwi siya. Dahil nga limited lang yung oras na makakasama namin siya after 15 to 20 days, babalik na yan siya sa Cebu. Kaya talagang lumalabas kami, naglalaro kami sa mall, kumakain kami sa mga bagong restaurants, and then nagtitry kami ng mga bagong experiences like surfing. Hindi pa kami nakapag-surf before, and then nagtry kami. And also kahit na mapagod, kahit na ang hirap kasama ng mga bata kapag gumagalis, I make sure na lumalabas pa rin kami. Iniisip ko na lang na ilang taon lang rin naman to. Kahit na minsan ma-arte sila, iyak ng iyak. Ngayon lang to, after few years, hindi na yan sila ganyan. And most probably, hindi na rin sila sasama sa'yo kapag may gala ka kasi nga may sariling lakad na sila. And so happy nga na nakapag-visit sa iglesia kami. Nakapunta kami sa Nay na simbahan kasama tong 2 anak ko na makulit. Sobrang nakakapagod but I know it's worth it. And also, this is our first time going out talaga na nakapunta na kami ng malalayong simbahan. And again, sa mga wala pa po dyang anak, ang pagkakaroon ng anak is napakalaking responsibilidad and napakahirap. Lalo na kapag nagkakasakit yung anak ko, ayoko na magkakaanak pa. Sabi ko, tama na tong 2 para naman ma-focusan natin sila. And ito nga si Baby Eli is meron siyang G6PD based sa newborn screening niya, but nagpapa-confirmatory test pa kami kung ganun talaga kasi ang G6PD po is isang blood disease siya. Hindi siya nagagaling or wala siyang gamot. So pag na-confirm na meron nga siyang G6PD, may mga pagkain na bawal sa kanya dahil kapag nakakain siya noon, it will trigger the disease. Itong nakaraan nga rin is pinapacheck-upan ko pala to si Kuya Ali dahil una pinacheck-upan ko si Baby Eli and then ang daming gamot, gumaling. Now ngayon siya na naman, si Kuya Ali na naman. And then ngayon parang sinisip po na naman si Baby Eli. Diyos ko, nakaka-stress po talaga pag nagkakasakit ang mga bata. But you know what? I am very very thankful kasi andyan palagi yung mga family ko to look after my children kahit may sakit man sila o wala.